2-3 fight. Na ano na si ate dyan, no? Okay, ngayon mga kababayan, dahil naka-move on na tayo sa Senate feud, wala na masyado yung gulo-gulo ng Senado. So, medyo focus tayo sa impeachment. Dahil yun na yung next eh. Yun na yung next na critical issue after nung what do you call this? Senate deadlock. So, ang problema ngayon mga kababayan, kaya kanina topic din dun sa isang is yung impeachment. Ang problema ngayon mga kababayan, dahil sa dami ng mga arestong nangyayari, paano na ang bilang? Paano na yung bilang, guys? Paano na yung bilang? Ilan na? 16 pa rin ba? O ibababa na ba yung 16? Anong mangyayari? Oo. At ito nga, mga kababayan, dalawang justices ang nagbanggaan dyan. Supreme Court although retired, pero dalawang Supreme Court justices ang nagbanggaan. Yung isa pa dyan, kasama sa sumulat ng 1987 Constitution. si Ascuna. Oo, pakinggan natin yung balita. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang salitang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Anda. Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Oscuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Oscuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni House. Pag sumipot siya, arestado na siya. Doon na papasok yung preventative. Doon naman papasok yung kanyang detention. Diba? Pag pumasok siya, all of a sudden, wala, tapos ang boxing. Magkakagulo na, arestado siya. Doon na papasok yung yung kanyang detention. At saka hindi lang siya. Marami pang maaresto. Si Marcoleta, naghahanda na sa aresto niya. Si Chis Escudero, may kaso na rin. We're just waiting for the warrants of arrest. Si Joel, malapit na rin. So, maraming matatanggal pa. 4 yun. Si Bongo, allegedly, meron na daw. Pero wala pa naman. Wala pa naman daw. Nang bobola lang si Bulong. Oo. So, ewan ko lang. Kasi, kung ilan agad yun? 5? 5 agad yun. Wala na si Jinggoy. Si Joel, tsaka si Cheese to follow. Si Marcoleta to follow.
Si Bato, hindi pumapasok. Pag pumasok, to follow na yan. Dire-diretso na ICC. So 5 agad yun. 19 na lang sila. So, although kaya pa rin naman yung 16 sa 19, di ba? Totoo, kasya pa naman talaga. Pero, yun nga yung tanong dito eh. Kasi sabi ni Justice Ascuna, tama naman to yung all the members. Oo. Pero kasi, meron kasing emphasis na nagaganap eh. Are we looking at all? Or are we putting emphasis? Magbibigay ba tayo ng mas mabigat na dahilan na mas mabigat na kahalagahan sa salitang all, yung all, or sa salitang members? Kasi doon nagtatalo eh. Doon nagtatalo. Ano ba yung titingnan natin? Pag kasi binigyan natin ng mas mabigat na kahulugan yung all the members, ibig sabihin, 24. Kasi lahat miyembro. Lahat ng miyembro. Kung bibigyan mo ng bigat yung salitang members, babawas ka. 19 ka. 19 ka. Kung members ang pag-uusapan. So, anong bibigyan mo ng mas mabigat na kahulugan dyan? Yung all o yung members? Kasi meron ka agad disqualified na 5 na members. Di ba? Kasi kapag naaresto na yung 4, ano na yun? Plunder lahat yun. Suspended silang lahat sa pagiging senador. Oh. Hindi na sila members. Kapag si Bato na-aresto, he is already beyond the coercive power of the Senate. Hindi na siya i-consider na member. So, will you, kapag 19, anong 2/3 ng 19? Ano 2/3 ng 19? 11, 12? 11 or 12, no? Either of the two. 2/3 ng 19? 12 o 13? Hindi. 7? Hindi 7. 50% mo pa lang, nasa 9 ka eh. So 12, mga 12 no? 12 or 13. Bitin na natin. Mga 12, 13. 12.6. Wala namang 0.6. 13 na lang, 13. 13 na lang natin kasi wala namang taong may 0.6. Kalahati ka lang. Kalahating namang manananggal lang ang peg sa Senado. Kung round up, 13. Kung round down, 12. I-13 na natin para tayo optimistic. 13 ka na lang. 30 na lang. Kung 19 ang members. Makukuha mo ba ng 13 na yung majority? Trece na yung majority. Diyos ko. My goodness. Oo. 13 na yung majority. Well, hindi naman tayo sigurado boboto silang lahat para i-impeach si Sara. Pero 13 na yung majority. Ando na sa bagay mawawala si Joel tsaka si Cheese sa majority. So 11 lang sila. Kailangan pa rin ng 6 ng 2 sa kabila. So kaya yun. So mahirap yung actually hindi ko alam eh. Dapat na ba makialam dito ang Supreme Court? I mean, dapat na ba silang mag-chime in? Pero feeling ko hindi nila gagawin eh. Ang nakakagulat dito, mga kababayan. Dati, nung hindi pa issue to, pinag-uusapan na natin.
Naalala nyo? Hindi pa natin hindi pa to issue. Hindi pa to naiisip ng taong bayan. Pinag-uusapan na natin dito sa channel. Mm. 'Di ba? Ang pinag-uusapan pa lang natin yung sa House impeachment eh. Yung sa House impeachment. Yun pa lang ang pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Tayo, iniisip na natin, paano kapag naaresto si ganito, paano pag nawala si ganyan, etc. etc. So, advance tayo mag-isip. Oo. Advance tayo mag-isip, Ultra Tito. Advance tayo mag-isip. Advance tayo mag-isip, guys. Naalala ko pa nga pinagtalunan natin yan dito sa channel eh. Kasi meron mga maski dito sa channel natin, pinagtatalunan natin yan. Na kung ano ba yung dapat na numero, dapat bang ibaba o hindi. Nagulat na lang ako out na nangyari na siya. Oo. So, wala, advance talaga tayo mag-isip, guys. Welcome to this channel. At advance mag-isip. Ay, nako. Pero mga kababayan, mukhang si Congresswoman Luistro pupunta ng Korte Suprema. Pinag-aaralan nila ngayon, mga kababayan, sabi niya, pinag-aaralan nila na kung ano yung dapat na gawin. Kung dapat bang dalhin sa Korte Suprema yan, yung threshold. Ako, kung akong tatanungin, mga kababayan, parang dapat yatang pumunta sila sa Korte. Humingi sila ng parang legal opinion. From the Supreme Court. Kasi, although kasi ang hirap ang hirap umasa ngayon sa Korte Suprema. Masyado kasing stickler for the rules. Pero may mga iba naman nakakalusot. Malay natin, di ba? Malay naman natin, di ba? Nisip ko dapat ba silang pumunta ng Korte Suprema? Mag-file sila ng petition? Kasi ang Supreme Court, they will only take cognizance of that case kung it is an actual case or controversy. Ibig sabihin, kailangan maging kontrobersya muna siya bago magsalita ang Supreme Court dyan. Yun yung dyan eh. Yun yung issue dyan eh. Yun yung mahirap kapag pag-uusapan natin mga novel situations. So lento, mga bagong sitwasyon nga, novel situations. Aangkinin lang ng Korte Suprema yan kung may kontrobersya na. Kumbaga, may problema na. So halimbawa, nag-decide ang Senate na, sige, bababa namin yung threshold from 24 to 22. Halimbawa, dalawa lang muna ang tinanggal. From 22 to 24, sige, baba natin. Okay, nag-decide yung 2/3 of the 22. Diba? 2/3 of the 22. Tapos na-impeach si Sara Duterte. Na-convict pala siya sa impeachment. Tumakbo siya sa Korte Suprema. Sabihin niya, ay, unconstitutional yung nangyari. Grave abuse of discretion yung nangyari. Bakit? Kasi 22 lang sila nagbotohan eh. Di ba? 22 lang sila nagbotohan. Dapat nakasulat sa Saligang Batas ay all the members of the Senate. Oh, patay. Doon pa lang yan tatanggapin ng Korte Suprema kasi may issue na. Di ba? Ang pangit, no? Problema na siya bago pa inayos. Ibis na ayusin mo bago magkaroon ng problema, hintayin mo muna yung problema bago mag-ayusin. Diyos ko. Pero kapag nangyari naman yun, mga kababayan, and kung mangyari man to, this is a very interesting dynamic. Kasi, halimbawa, na-convict si Sara Duterte sa pamamagitan ng mas mababang numero. Impeachment is not appealable sa Supreme Court.
Oo, ang decision ng impeachment is not appealable in the Supreme Court. So, tatanggapin ba yun ng Korte Suprema? Alam mo, advance na naman tayo mag-isip, guys. Senado Advance. ang Ay, sorry. kailangan para makonvict ang impeachable official. Ayan. Advance na naman tayo mag-isip. Oh, di ba? Di ba? I mean, paano pag ganun? Tatanggapin ba yun ng Korte Suprema? Kasi nakasulat din sa Constitution yata yun. Wait, atin natin. Article 11. Philippine Constitution. Wait, tingnan natin. Gusto ko siguruhin kasi ayokong manghula. Mhm. 2/3. Okay. Mhm. Wait. Okay, wait. No impeachment proceeding. Mhm. Okay. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal and disqualification to hold any office, but the party shall be nevertheless. Wait. Tingnan natin. Sa bagay, kung certiorari, kasi kapag certiorari, you're assuming that there is grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Pwede sigurong tanggapin ng Korte Suprema yung certiorari. Pero it would also mean reversing the decision. Di ba? It would also mean na i-reverse mo yung decision. Ang hirap nito. Ang hirap, Keks. Paano kayang gagawin? Di ba, Ate Annabeth? Ay, nabasa ko na pala ito kanina. Salamat sa super chat ulit. Di ba? Paano kaya yun? Ang hirap nun. Parang ayokong maging miyembro ng Supreme Court ngayong panahon na to. Jargon, sorry, Tara, let's go. Certiorari, mga kababayan, para lang malinaw sa lahat, ay isang pamamaraan ng pag-apela, pero hindi mo inaapela ang inaapela mo, or hindi siya apela Parang nagsusumbong ka, gano'n na lang, para mas simple. Oo, para mas simple. Parang nagsusumbong ka na umabuso ang gobyerno sa kanilang aksyon. Yun ang certiorari. Rule 65. Special civil action. Rule 45 kasi, yun na yung pag-apela ng decision ng korte. Yun ang Rule 45. Kaya sinabi kanina ni Kex, certiorari naman so baka pwede. Kasi nga, it's based on tawag dito, it's based on tawag dito, grave abuse of discretion. Dahil hindi ka sumunod sa proseso, sa tamang proseso ng batas, lahat ng action mo invalid. Parang ganun. Kaya certiorari. Or lahat ng decision mo invalid. Kaya sa certiorari. So yun. Babalik pa rin tayo sa question ng Kasi kapag ganun, let's say sinabi ng Supreme Court na, hindi, mali, invalid yan kasi 22 lang kayo, hindi kayo 24. O di babalik tayo sa magre-reconvene uli ang impeachment court? Magre-reconvene uli ang impeachment court para pagdesisyonan yung kaso? Di ba? Or i-declare nila na
ire-reverse nila yung decision at sasabihin nila na unconstitutional. Therefore, parang walang impeachment na nangyari. Parang walang impeachment trial na naganap. Ang complicated, guys. Parang ayoko na isipin. Sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo, di ba? Ang complicated. So, ewan ko, ang hirap. Ang hirap nun. So, kaya nga kaya kaya nga mga kababayan, I think, ako personal lang naman to ha, personal. Personal lang. I think hindi dapat tayo maging masyadong stricto doon sa wording of the law. Kasi merong meron ngang legal doctrine. Or di pala legal doctrine. Pero may sinasabi po, tinuturo sa amin sa law school, na, sinusulat din ito sa mga desisyon ng Korte Suprema, na ang mas mahalaga ay ang espiritu ng batas, hindi lamang yung mga nakasulat na salita. The word, yung spirit of the law. There should not be a strict interpretation of the word of the law. Instead, yung the spirit of the law. So, I think dito papasok yung ganung klaseng legal doctrine sa statutory construction. Na ang mas iisipin mo ay yung intensyon ng batas. Ano po ba yung intensyon ng saligang batas doon sa requirement ng 16? Na hindi siya hindi arbitrary, kumbaga. Na hindi lamang mai-impeach ang isang individual dahil siya ay pinagtripan ng mga kasama niya sa politika, or pinagtitripan ng mga, or pinupolitika lang. Bagkus mai-impeach siya kasi siya ay talaga may tunay na pagkakasala. Kaya kailangan ng 16. Mas mataas ang threshold niya kasi kailangan mas kumbinsihin mo mga tao na mas matibay ang ebidensya. So, yun po yung espiritu nun. Ngayon, regardless of the number of members, basta mas mataas yung requirement mo for acquittal or for conviction, which I think makes sense, yun na lang yung i-consider. Pero ako lang yun ha, ako lang yun. Hindi ko alam kung, well, painggan natin sinasabi ng iba. Wag na yung kay Kong Luistro. Ito, yung kay Franklin Drilon. Ito, matagal ng abogado to, sigurado. Usapan pa rin ang magiging bilang ng mga senator judge na lalahok sa impeachment trial ni VP Sara. 16 ang kailangan para mapatalsik ang bise. Pero dapat ba talaga itong sundin? Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal. Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10, So, hindi na sila miyembro po. hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3? Opo. Ilan? Pero sir, tanong ko po. No, tanong kita, Opo. ilan ba ang anong numero ang pagbabasihan mo kung sa Kung may 24 may nag-resign ng 10, namatay, etc. So ang naiiwan, Yung matitira na lang po, yung matitira. So ang 2/3, babasihan mo doon sa natira. Sinabi naman ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa. No?
So sa palagay ko naman, merong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes, no, in the impeachment, na based on the current number, the active. I'm not saying all members, but the active members, those who can be able to participate. Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasyan ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. It's important sa amin is yung magiging partial, yung impartial, yung magiging Senate hearing or impeachment hearing. Inaasahang magpapatuloy ang mga talakayan sa botohan habang papalapit na ang paglilitis ni VP Sara. Ang hirap nun. Ang hirap nung hindi ko alam. Ay, alam nyo mga kababayan, actually, we are looking at a turning point in Philippine history. Alam mo, swerte natin mga kababayan, no joke. Swerte natin. Dahil nakikita natin yung totoong may nagbabago ngayon sa Pilipinas. O, di ba sinabi ni Digong, change is coming, pero naging change is coming. Oo. Yung pang-i-scam niya ang naging tulay para magbago ang Pilipinas. So, in a way, binago rin naman niya ang Pilipinas. Dahil kung hindi siya nag-umpisa ng flood control scam, kung hindi naging siraulo yung anak niya at nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi ma-expose lahat ng katiwalian na to. At hindi magbabago ang sistema ng Pilipinas. So, alam niyo mga kababayan, in a way, nag-contribute naman siya. In a bad way. Siya nga yung mitya. Siya yung mitya ng katiwalian na nagtulak sa sambayan ng Pilipino na baguhin ang sistema ng Pilipinas, sistema ng bayan. Oo. So, I guess okay na rin pala kahit papaano. All things work together, sabi nga, di ba? All's well that ends well, sabi nga. But anyway, so tingnan na lang natin ang magiging, pero sana maging proactive. Kanina may nakita akong question, hindi ba pwede maging proactive ang Supreme Court? Of course, they can if they want to. Pero usually kasi, usually talaga nakikialam lang sila sa mga hindi sila nakikialam sa mga political conversations. They will only involve themselves with questions of law. So kung dito, sana ma-feel nilang ng mga justices ng Korte Suprema na, uy, wait, mukhang may question of law mukhang kontrobersya to. Baka naman pwede nating pag-usapan at tulungan natin ang sambayan ng Pilipino. Diba? Hindi yung nag-iintay lang tayo ng problemang dumating sa atin saka natin lalagyan ng solusyon, di ba? Oo. Baka naman pwedeng ganun, di ba? With all due respect sa ating Korte Suprema. Oo. Diyos ko, ang gulo no? Which also goes to show, mga babayan, na hindi perfect yung 1987 Constitution at kailangan nating baguhin. Kaso nga lang, pag binago natin yung 1987 Constitution, baka di ako makagraduate. Madidelay ako kasi syempre pag-aaralan ko yung bagong Constitution. unless wala naman masyado mabaguhin, di ba? But anyway, going back. So ayun, mga kababayan. So I think, ewan ko. Kung gusto na legal opinion, I guess, hindi rin pwede sa DOJ. Hindi related sa crimes Hindi rin pwede sa ombudsman. Wala, Supreme Court talaga, guys. Wala tayong pupuntahan talaga. Doon lang. Sabi ni Anita Guillen, di ba, Coach, impeachment is a political process? Ay. Oo. This is the moment then the so-called spirit behind every law should now be activated. I would agree with you, Ate Anita, in principle. Kaso, di ba niredefine ni Justice Leonen ang impeachment na it is sui generis and it is political in nature,
But it is also a legal and constitutional process. So, nagdagdag sila ng mga ano. Nagdagdag si Leonin. Nagdagdag si Justice Leonin ng ano, additional elements. Oo. Sui generis, yes. It is a political process because we're talking about policy, yes. But it is also a legal and constitutional process. So, ewan ko kung bakit ba ganyan. Damdamin ay hindi maintindihan. So, ayan na nga. Oo. Hay! Okay. Hayaan na muna natin yan. Isang tabi na muna natin yan. Oo, hayaan na muna natin yan. At palimlimin pa natin yan ng kaunti. Balay natin. Baka next week may mga development na. Hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Oo, ayoko na kayo masyadong puyatin pa. Mag-aalas 2 na. Oo, at magkita-kita po tayo sa ating susunod na live stream. God bless. And see you next time, mga kababayan. Bye, everyone. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.